May mga pangyayari sa ating buhay na masarap balik-balikan. Iyong tipong mapapangiti ka na lang sa tuwing maaalala mo ang mga bagay na nagbigay kulay sa iyong nakaraan. May mga pangyayari rin namang hindi maganda at mas gugustuhin mo hindi na lang maalala dahil sa tuwing maiisip mo ito'y bumabalik sa iyo ang pait. May mga pagkakataon namang kasabay ng pagbabalik tanaw mo sa iyong nakaraan. Maaalala mo ang mga taong iyong nakilala at nagbigay ng marka sa iyong pagkatao. Ako nga pala si Rita, isang financial consultant at happily married sa aking husband na si Arnold. Mayroon kaming 3 anak na pawang mga babae at dito kami naninirahan ngayon sa San Mateo. Laki akong probinsya at first year high school ako nang unang tumapak sa Maynila, particular sa Marikina. Kinuha ako ng aking kapatid na panganay upang makasama niya sa inuupahang apartment. Nag-aaral siya sa umaga at nagtatrabaho naman sa gabi sa isang fast food chain sa Cubao. Sa madaling salitay, wala siyang panahon upang asikasuhin pa ang mga gawaing bahay, kaya naisipan niyang doon ako patirahin. Noong mga unang linggo ko sa apartment ay nangangapa ako dahil hindi ako sanay managalog. Nahirapan ako makisalamuha sa mga babaeng kasing edad ko sa lugar na iyon. Hindi ako lumalabas at palagi lang ako sa kwarto. Nasa ikalawang palapag ang aming inuupahan. Katapat ng bintana ng aking kwarto ay isa ring paupahan na may maliit na Teresa. Sa Teresang iyon, palagi kong nakikita ang isang lalaking halos kasing edad ko ng mga panahong iyon. Madalas ko siyang nakikita tuwing umaga, bandang alas 7 hanggang alas 9. Palagi siyang nakatingin sa malayo. Palaging malalim ang iniisip. Mo'y maraming daladalang bagahe sa buhay. Nang una ko siyang makita, natawa pa ako dahil para siyang gumagawa ng isang music video. Para bang may mga kamera na nakatutok sa kanya at may background music. Kontento na ako noon na pinagmamasdan siya mula sa malayo. Masaya na akong nakikita siya tuwing umaga. Hindi nagtagal, nakaramdam ako ng kuryosidad para sa kanya. Gusto ko siyang makilala. Gusto ko siyang makakwentuhan. Gusto kong maging malapit sa kanya. Bakit siya palaging nasa Teresa tuwing umaga? Bakit ganong oras ko lang siya palaging nakikita? Bakit hindi ko siya nakikitang pumapasok sa eskwela? Marami akong gustong itanong sa kanya. Bigla akong naging interesado sa kung anong buhay meron siya. Lumipas ang mga araw. Ganun pa rin ang naging tema. Gumigising ako ng maaga para lang abangan siya sa Teresa. Kahit na hapon ang aking klase, nagpapagising ako kay ate dahil iyon lang ang pagkakataon ko upang makita siya. Isang umaga habang abala kong pinagmamasdan ang kanyang mukha, hindi ko na malaya nakatingin na pala siya sa akin. Dahil doon napabalikwas ako at sa sobrang hiyay, dali-dali kong isinara ang aking kortina. Pinalipas ko muna ang ilang minuto bago ako muling sumilip, pero wala na siya. Bigla akong nakaramdam ng matinding hiya. Pakiramdam ko yung tanga-tanga ko upang isipin na hindi niya mapapansin na palagi ko siyang sinisilip mula sa bintana. Kinabukasan ay sinubukan kong muling sumilip, ngunit mas naging maingat na ako. Sinigurado kong hindi niya ako makikita, sakaling tumingin siya sa gawi ko. Ilang oras din akong naghintay, ngunit hindi siya lumabas ng araw na iyon. Laking panghihinayang ko dahil hindi pa man kami nagkakakilala, mukhang hindi na niya ako gusto dahil sa nagawa ko. Hindi ko alam, pero yun ang naisip ko. Hindi ko na silang muling nakita pang lumabas sa teraso simula nang makita niya ako. Araw-araw ay pinagsisisihan ko ang katanghang iyon. Hindi ko alam kung lumipat na sila o kung nagbakasyon lang ba siya roon. Naisip ko na sana man lang ay kinunan ko siya ng litrato para kung dumating man ang pagkakataong ito na hindi na siya lumabas sa terasang iyon ay makikita ko pa rin siya kahit paano. Palagi siyang nasa isip ko at nagbabaka sakali pa rin akong makita siya sa mga susunod na pagsilip ko sa bintana. Noong una'y pilit kong itinatanggi na gusto ko siya. Nahihiwagaan lang ako sa kanyang pagkatao. Ngunit sa huli, inamin ko sa aking sarili na nahulog na ang loob ko sa isang lalaking ni minsay hindi ko pa nakakausap. Ilang araw pa ang lumipas. Nabalitaan ko mula sa aking kapatid na mayroong pamilya na mangungupahan sa apartment na nasa tapat ng aking kwarto. Doon mismo kung saan ko palaging nakikita yung lalaki sa terasa. Nalungkot ako dahil hindi ko man lang nabalitaan na lumipat na pala siya o sila kung may kasama man siyang pamilya. Wala kasi akong nakikitang ibang tao roon bukod sa kanya. Dahil sa gustuhan kong malaman kahit man lang sa pangalan ng lalaki sa terasa, nagbaka sakali akong tanungin si ate. Upang hindi siya makahalata na interesado ako sa isang tao, hindi ko muna direktang sinabi ang pakay ko. Nahihiya kasi ako dahil baka usisain pa niya ako
sa bagay na ulo. Umalis na pala yung dating nakatira sa tapat natin. Pagsisimula ko ng usapan, sino? Napansin ko na nagtaka si ate sa tanong kong iyon. Yung dating nakatira riyan, kasi di ba sabi mo may bagong lilipat? Oo nga, pero matagal na kayang walang nakatira sa paupa na yan. Halos 1 taon na rin. Nagulat ako sa sinabi ngayon ni ate. Hindi ko alam kung nagbibiro ba siya o nananakot. Wala siyang dahilan upang gawin ng huli dahil wala pa naman akong sinasabi tungkol sa lalaking nakikita ko. Hala, bakit nung nakaraan may nakita akong lalaki sa terrace? Hindi ko na sinabi na palagog ko itong nakikita at baka maghinala pa siyang lagi ko yung sinisilip sa bintana. Napakunot ang noo ni ate. Huwag mong sabihin na nakita mo si Andy. Sino si Andy? Tanong ko. Hindi ba't sinabi mo may nakita kang lalaki sa terrace? Doon kasi madalas magpakita ang kaluluwa ni Andy. Hala ka, pananakot sa akin ni ate. Ikinuwento ni ate na nagbigti si Andy 3 taon na ang lumipas sa kanilang banyo. At walang nakakatagal sa bahay na iyon dahil madalas itong magparamdam at magpakita sa mga nangungupahan doon. Bago raw ito magpatiwakal, ay ilang beses itong nakita sa kanilang terasa na balisa at parang malalim ang iniisip. Hindi alam ni ate ang dahilan ng pagkamatay dahil wala pa naman siya sa lugar na iyon nang mangyari ang insidente. Ngayon ay isa na lamang kwento ang bagay na iyon. Napatunayan ko na may mga pangyayari pala sa ating buhay na Sumama ka na, Kyle. Maraming bebot doon. Pamimilit sa akin ang pinsan kong sinil na samahan siya sa disco. Ayaw kong sumama dahil pagod ako. Mas gugustuhin kong matulog na lang kaysa uminom at sumayaw kasama ang mga jologs kong pinsan. Umiling lang ako. Bahala ka nga. Basta wag mo akong isusumbong kay Lola. Tango lang ang sinagot ko. Tinatamad kasi akong ibuka ang aking bibig. Baka 3:00 na ako makauwi. Susulutin ko na ang gabi na to. Baka wala nang kasunod eh. Paglabas niya ikaagad kong inilak ang pinto. Sa sala ko na lang piniling matulog para mas mabilis mapagbuksan si Neil sakaling umuwi siya. Baka hindi ako magising kagad kung sa kwarto ako matutulog. Medyo tulog mantika kasi ako. Nagbasa muna ako ng libro. Iyon kasi ang paraan ko kapag hindi makatulog. Pinapagod ko ang aking utak para dalawin ako ng antok. Tiningnan ko ang relo. 12:00 na pero hindi pa rin ako inaantok. Nakanilaga na lang ako ng radyo sa cellphone at ipinikit ang mga mata. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Hanggang sa gisingin ako ng malakas na pagkatok. Tiningnan ko ang oras at eksaktong 3:00 na pala. Nagmamadali akong bumangon para pagbuksan ng pinsan ko. Pupungas-pungas kong binuksan ang pinto. Ngunit laking gulat ko nang wala akong Neil na nakita. Sinilip kong mabuti ang labas dahil baka nanloloko lang siya. Napasin ko ang isang anino na nagtatago sa malaking puno ng nara na nasa tapat ng aming bahay. Si Neil talaga, kahit kailan ay hindi marunong. Manloloko na nga lang, palpak pa. Isinara ko ang pinto pero hindi ko inilak para kung sakali ay pumasok na lang siya. Bumalik ako sa higaan at muling hinanap ang antok. Maya-may magkakasunod na katok na naman ang aking narinig. Hinayaan ko lang siya hanggang sa tumigil. Wala pang 3 minuto ay muli na naman siyang kumatok at mas malalakas na iyon. Sa pag-aalalang baka magising si Lola ay sinabihan ko siya na hindi iyon nakalak at hindi na niya kailangang kumatok pa. Habang pinipilit kong muling makatulog ay naramdaman ko ang marahang pagbukas ng pinto. Hindi na ako dumilat para hindi na niya kwentuhan ang mga nangyari sa disco. Alam ko naman kasi mga iinggit lang ang mokong. Naramdaman ko ang kanyang presensya sa aking ulo. Bala ko sana siyang gulatin, ngunit biglang umubo si Lola ng pagkalakas-lakas mula sa kwarto nito. Matapos noon narinig ko ang mga yabag ng aking pinsan paitaas. Hindi nagtagal ay nakatanggap ako ng isang text. Nagulat ako nang makita ko kung kanino galing iyon. Kay Neil. Insan, baka umaga na ako makauwi. Dumiretso pa kami sa motel ng babaeng nakilala ko. Ikaw na ang bahala kay Lola. Kwentuhan kita pag uwi ko. Nanlaki ang mga mata ko sa nabasa. Binasa kong mabuti kung anong oras dumating iyong text at parehas naman ang kung anong oras sa aking relo. Kung umaga pa makakauwi si Neil, sino iyong kumatok ng paulit-ulit at ngayon nasa itaas? Bigla akong naisip si Lola at ang madalas niyang bilin sa amin ni Neil. Kung may kakatok sa pinto ng 3:00 ng madaling araw, huwag niyo kaagad pagbubuksan. Tawagin niyo muna ang pangalan at kung sumagot, pakinggan ninyong maigang boses kung kakilala niyo ba. Dumagundong ang aking dibdib sa sobrang kaba. Nagpapasok ako ng hindi kakilala at wala akong ideya kung sino iyon.
Nanginginig akong tumakbo sa kusina upang kumuha ng kahit anong pwedeng gamiting armas sa hindi kilalang nilalang na kasalukuyang nasa ikalawang palapag ng aming bahay. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung sakaling may masamang mangyari sa aking lola. Tahimik akong pumanhik ng hagdan nang sa gayon hindi niya maramdaman ang presensya ko. Bawat hakbang ng aking mga paa ay sadyang maingat upang hindi makalikha ng kahit na anong ingay. Nang makakyat na, ay nakita kong bukas ang pinto ng kwarto ni Lala. Gusto kong umatras dahil sa takot, pero hindi ko pwedeng pabayaan ng taong nagpalaki at nagmahal sa akin. Kailangan kong maging matapang. Pagpasok ko sa kwarto ay kaagad na bumungad sa akin ang isang lalaking nakasuot ng damit ng clown. Nakatingin siya sa bangkay ng aking lola na naliligo sa sarili nitong dugo. Napadilat pa, ang mga mata nito't nakalabas ang dila, tanda ng paghihirap bago mamatay. Hindi ko maintindihan, ngunit naubos ang tapang na natitira sa aking katawan. Biglang-biglay gusto kong tumakbo na parang bata. Hindi ko mamalayan na humihikbi na pala ako na siyang naging dahilan para manramdaman ako ng lalaking pumatay kay lola. Mabilis niyang pinihit ang kanyang ulo paharap sa akin, habang ako naman hindi makagalaw sa aking kinatatayuan. Bawat paghingay hinahabol-habol ko, gusto ko na lang maglahong parang bula. Mas lalo akong kinilabutan nang makita ko ang malaking ngiting nakaguhit sa kanyang mukha. Para siyang isang demonyong hayok na hayok sa pagpatay. May hawak siyang malaking itak at punong-puno ng dugo ang katawan. Humakbang siya papalapit sa akin, kaya mas lalong umigting ang kabang aking nararamdaman. Nagmamadali akong tumakbo pababa upang lumabas at humingi ng tulong. Pagbukas ko ng pinto'y napakaiyak ako nang makita ang pinsan kong sinil na nakatayo sa tapat. Sa wakas ay ligtas na ako mula sa mamamatay tao. Pero bigla lang akong nakaramdam ng matinding kuryente sa katawan hanggang sa manghina at bumagsak ng tuluyan. Nawalan ako ng malay at hindi na alam ang mga sumunod na pangyayari. Nagising na lang ako sa isang hindi kilalang lugar. Nakita ko ang aking pinsan na may kausap na isang pulis at sinabing, "Nagulat na lang ako sir, sa pinsan ko." Pagbukas ko ng pinto'y duguan siya at may hawak ng malaking itak. Nakangiti siya sa akin. Para siyang isang demonyong hayok na hayok sa pagpatay. Mabuti na lang may teaser gun ako. Kaya